Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isang bagong araw na naman, ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang bagong pagkakataon na upang siya ay ating pasalamatan, ating purihin, at ating paglingkuran. Sa bawat umaga, marami tayong kinakaharap na gawain. Mga responsibilidad at mga hamon ng buhay. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano harapin. Ngunit maaring tayong magtiwala sapagkat ay ang Diyos ang ating lakas, ang ating gabay, at ang ating kanlungan. Kaya sa umagang ito, buksan natin ang ating mga puso sa presensya ng Diyos. Hayaan nating ang kanyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang presensya ang magbigay sa kanya ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama ang Diyos, sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Magandang umaga muli at naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ay matatagpuan sa Bagong Tipan, sa Roma, Kabanata 10, talatang 5 hanggang 15. Ang pagsubok, ang pamagat, mga kapatid, ay pananampalataya at katatagan sa harap ng pagsubok. So, ang pagsubok ay bahagi ng buhay. Tama po ba? Di ba? Bahagi ng buhay. Ngunit hindi ito nangangahulugang tayo ay iniwan ng Diyos. Sa panahon ng problema, sa panahon ng sakit, sa panahon ng kabiguan at pangamba, ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Sinasabi sa Santiago 1, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 3, na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ibig sabihin, ang bawat pagsubok ay maaaring gamitin ng Diyos upang palakasin ang ating pagkatao at palalimin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Huwag tayong susuko, mga kapatid. Kapag mahirap ang kalagayan, maaring hindi natin naunawaan ang lahat ng nangyayari. Ngunit maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay kasama natin. Manatiling matatag, manatiling manalangin, at kumapit sa kanyang mga pangako. Kapag mahina tayo, ang Diyos ang ating lakas. Kapag natatakot tayo, siya ang ating kanlungan.
Samahan ninyo ako sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na aming mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa pagkakataong muli na kami makapagnilay, makapagtipon upang makinig sa iyong mga salita. Salamat sa iyong biyaya at sa kaligtasang ipinagkakaloob mo sa lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo. Habang pag-aralan namin ang Roma 10, talatang 5 hanggang 15, buksan mo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa aming sariling kakayahan. Kundi sa pananampalataya kay Kristo. Tulungan mo kaming tunay na maniwala, tumawag sa iyong pangalan at buong tapang na ipahayag ang mabuting balita. Gawin mo kaming mga kasangkapan, O Diyos, upang maipahayag ang iyong mensahe sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming kapwa, at sa lahat ng nangangailangan na makarinig tungkol kay Jesus. Gabayan mo ang aming tagapanguna at pagkalooban siya ng karunungan at kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Naway ang lahat ng aming maririnig ay maging pagpapala at magbunga ng pagbabago sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang Roma, Kabanata 10, talatang 5 hanggang 15, ay isang makapangyarihang paalala tungkol sa kaligtasan, pananampalataya, at tungkulin ng bawat mananampalataya na ipahayag ang mabuting balita. Ipinakikita ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay hindi isang bagay na kailangan nating abutin sa pamagitan ng sariling kakayahan o mabubuting gawa. Ito ay biyayang tinatanggap sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ayon sa talatang 9, sinabi ni Apostol Pablo na kung ating ipahayag na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya tayo sa ating puso na siya ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, tayo ay maliligtas. Ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasa salita. Ito ay nagmumula sa puso at ipinapahayag sa ating mga buhay. Ang pagkilala kay Jesus bilang Panginoon ay nangangahulugang kinikilala natin ang kanyang pamamahala sa ating buhay. Ang kaligtasan ay hindi malayo, mga kapatid. Hindi malayo. Minsan iniisip natin na napakahirap abutin ang kaligtasan. Maaaring isipin ng isang tao na kailangan muna niyang maging perpekto bago siya lumapit sa Diyos. Ngunit ipinapakita ng Roma 10 na ang Diyos ay hindi naglalagay ng imposibleng hadlang upang tayo ay maligtas. Ang kaligtasan ay inilapit ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo. Hindi natin kailangang umakyat sa langit, mga kapatid, upang hanapin si Kristo o bumaba sa kailaliman upang siya ay dalhin
sa atin. Ang Diyos na mismo, malinaw na ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan upang ang tao ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Napakahalaga nito sapagkat ipinapaalala sa atin na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos bago ito maging tugon ng tao. Tayo ay tumugon, mga kapatid. Tayo ay tumugon sa biyayang una nang ipinakita ng Diyos. Ang pananampalataya ay kailangang nasa ating puso, no? Nasa ating puso. Sinabi sa talatang 10 na sa puso tayo sumampalataya tungo sa katuwiran at sa pamagitan ng bibig ay nagpapahayag tungo sa kaligtasan. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagsasabi ng naniniwala ako kay Jesus. No? Hindi lang. Ang tunay na pananampalataya ay nagbibigay ng pagbabago. Nagbibigay ng pagbabago sa ating buhay. Kung tunay nating kinikilala si Kristo bilang Panginoon, mga kapatid, dapat makita ito sa ating mga desisyon. Makita ito sa ating mga pananalita. At makikita ito sa ating pakikitungo sa kapwa at paraan ng ating pamumuhay. Maaari tayong dumalo sa pagsamba, makinig sa sermon, magbasa ng Biblia, at maging aktibo sa simbahan. Ngunit, ang tanong ay, si Kristo ba ang tunay na Panginoon ng ating puso? Hindi sapat na kilala natin si Jesus sa isip, mga kapatid. Kailangan nating tanggapin at sundin siya sa ating buhay. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Oo, para sa lahat. Walang pinipili yan, mga kapatid. Isa sa pinakamagandang mensahe sa Roma 10, talatang 5 hanggang 15, ay ang pagiging bukas ng kaligtasan sa lahat ng tumatawag kay Jesus. Sa lahat ang tumatawag kay Jesus. Hindi mahalaga kung gaano ang ating pinagmulan, gaano ang ating katayuan sa buhay, o gaano ang ating nakaraan o pagkakamali. Ang Diyos ay nag-aalok, mga kapatid, ang Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan sa lahat, no? Sa lahat ng lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Ito ay isang malaking hamon sa ating simbahan o sa ating iglesia. Kung ang Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan sa lahat, hindi tayo dapat mamili kung sino lamang ang karapat-dapat makarinig ng mabuting balita. Dapat nating dalhin ang mensahe ni Kristo sa mga nangangailangan ng pag-asa, sa mga nangangailangan ng kapatawaran, at sa mga nangangailangan ng bagong buhay. Ang mga taong maaring malayo sa simbahan, ngunit malapit sa puso ng Diyos. May mga taong maaaring may maraming pagkakamali sa nakaraan, mga kapatid. Ngunit naghaharap ng panibagong simula. May mga taong tahimik na nakikipaglaban at naghihintay lamang na may magsabi sa kanila na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Paano sila mananampalataya kung hindi sila nakarinig? Di ba? Paano nga naman manampalataya kung hindi sila nakarinig? Ayon sa talatang 14, mga kapatid, nagtatanong si Apostol Pablo, paano tatawag ang tao sa kanya
na hindi nila sinampalatayanan. At paano sila sasampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Napakalalim ng hamon ito, mga kapatid, para sa bawat Kristiyano. No? Napakalalim ng hamon. Hindi lahat ay tinawag, mga kapatid. Hindi lahat ay tinawag upang maging pastor o mangangaral sa pulpito. Ngunit lahat ng mananampalataya o lahat, mga kapatid, lahat ng mananampalataya ay may pagkakataong maging saksi ni Kristo. Maaari nating ipahayag ang mabuting balita sa pamagitan ng ating salita, sa ating buhay, sa pamagitan ng kabutihan, sa pagpapatawad, paglilingkod, at pagmamahal sa kapwa. Diba? May mga pagkakataon ang ating buhay ay unang sermon, unang mensahe na nababasa ng ibang tao. Kapag nakikita nila ang ating pagtitiis, ang ating katapatan, at ang ating kababaang loob at pag-ibig, maaari nilang itanong, ano ang dahilan ng iyong pag-asa? Ano ang dahilan ng iyong pag-asa? At doon natin maibabahagi si Kristo. Ang mabuting balita ay hindi dapat itago, mga kapatid. Hindi dapat itago. Ang mabuting balita ay hindi lamang para sa atin. Ito ay mensaheng dapat ibahagi. Kung tayo ay nakatanggap ng biyaya, bakit natin ito itatago? Diba? Kung tayo ay nakaranas ng kapatawaran, bakit hindi natin sabihin sa iba na may Diyos na nagpapatawad? Kung tayo ay nakaranas ng pag-asa kay Kristo, bakit hindi natin ibahagi ang pag-asang iyon sa mga taong nawawalan ng pag-asa? Minsan, natatakot tayong magsalita. Mga kapatid, di ba? Natatakot tayong magsalita tungkol sa ating pananampalataya. Dahil baka tayo ay pagtawanan, baka tayo ay tanggihan, o hindi pakinggan. Di ba? Ngunit, mga kapatid, ipinapaalalas ng Roma 10 na kailangan ng mundo ang mabuting balita ni Kristo. Hindi natin kailangang maging perpekto upang maging saksi, mga kapatid. Ang mahalaga, ang alam natin kung sino si Kristo at kung ano ang ginawa niya sa ating buhay. Kay ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabubuting balita. Ayon sa talatang 15, binanggit ni Pablo ang kagandahan ng mga paa ng mga naghahayag ng mabuting balita. Ang magandang paa ay larawan ng mga taong handang maglakbay, handang magsakripisyo, at handang magpunta sa iba upang dalhin ang mensahe ng kaligtasan. Ipinapaalala nito sa atin na ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng pagkilos. Hindi sapat ang sabihin nating mahal natin ang Diyos kung ayaw naman nating lumabas sa ating comfort zone upang paglingkuran ang iba. May mga taong kailangang puntahan, may mga pusong kailangang abutin, may mga taong kailangang marinig ang mensahe ng pag-asa. Ang tanong kapatid ay, handa ba tayong maging mga paa at kamay ni Kristo sa mundo? Ito ngayon ang hamon para sa atin, mga kapatid. Ang Roma 10, talatang 5 hanggang 15, ay hindi lamang tungkol
sa kaligtasan. Ito rin ay tungkol sa misyon. Sa misyon. Una kapatid, suriin natin ang ating pananampalataya. Suriin natin ang ating pananampalataya. Si Jesus ba ay tunay na Panginoon ng ating buhay? Si Jesus ba ang tunay na Panginoon ng ating buhay? Pangalawa, mamuhay tayo ayon sa ating ipinapahayag. Ang ating pananampalataya ay dapat makita sa ating pagkatao, kapatid. Makita sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Ang ikatlo, ibahagi natin ang mabuting balita. May isang taong maaaring nangangailangan ngayon ng mensaheng maaari nating ibigay. Ikaapat, manalangin tayo para sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Hilingin natin sa Diyos na gamitin tayo bilang instrumento upang sila ay makarinig, upang sila ay maniwala at makaranas ng kanyang pag-ibig. Ang Roma 10, Kabanata 5 hanggang 15 ay nagtatanong sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung alam natin ang mabuting balita, kanino natin ito ibabahagi? Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, di ba? Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ito ay tinatanggap sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ngunit pagkatapos nating maranasan ang biyayang ito, tayo naman ay tinatawag na maging tagapagdala ng mabuting balita. Huwag nating sarilinin ang pag-asa at na natanggap natin kay Kristo. Sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating kapitbahay, katrabaho o paaralan at komunidad. Maging saksi tayo ng kanyang pagmamahal. Ang taong may tunay na pananampalataya ay hindi lamang tumatanggap ng mabuting balita. Siya rin ay nagiging tagapagdala nito. O, di ba? Tayo ay tagapagdala ng mabuting balita, mga kapatid. Sa bawat araw, itanong natin sa ating sarili, Panginoon, kanino mo ako nais ipadala upang marinig nila ang iyong mabuting balita? At kapag tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, naway masabi natin, narito ako, Panginoon, gamitin mo ako. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig at napagnilayan mula sa Roma 5. Salamat sapagkat ipinapaalala mo sa amin na ang kaligtasan ay para sa lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo. Tulungan mo kaming hindi lamang makarinig ng iyong salita, kundi sa buhay ito. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na ipahayag ang mabuting balita at maging mga saksi ng iyong pag-ibig at biyaya. Naway maging matatag ang aming pananampalataya, maging tapat ang aming paglilingkod, at maging handa kami na dalhin ang iyong mensahe sa mga taong nangangailangan na makarinig tungkol kay Kristo. Samahan mo kami sa aming pag-uwi at sa bawat gawain na aming gagawin. Patuloy mo kaming gabayan, ingatan, at gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.